Isang mapagpalang umaga ang aking ipinapaabot muli sa ating lahat na mga kaibigan sa aming patuloy na mga sumusubaybay sa programa. Narito naman po ang Health at Media Ministry ay nagpapahayag ng katotohanan. Sa oras nito ay ang ating pong unang bahagi ng ating program ay ang pagbati sa ating mga kaibigan. Nariyan po ang ating mga kaibigan dyan sa lugar ng Masbate City. Nariyan po si Mr. and Mrs. Richard Fernandez. And at the same time, we have Edgar Cervantes of Ayabon. Brother J. Tatoy ng Maynila. We have Merlindo Francisco of Area 3, Cavite. Si Nanaanga Osilatar ng Montay, Bordeaux, Quezon. We have also Melchor Lebrando of Batangas. Narinig po si Brother Leo Bulaños. Mr. and Mrs. Raymond Barrel of Buena Vista, Oson, Masbate. Mr. and Mrs. Maning Barita of Palanas. Mr. and Mrs. Camilo Puentes of Ayabon. We have Ma'am Rabadon of Dapdap, Oson, Masbate. We have also Evelyn Mahinay of Manila. Almadora of Talaba, Bacoor. We have Ma'am Glitz Dilaganas of Piña, Kawayan, Masbate. In Quezon City, we have Jenilo Torres. In Pampanga, we have Sister Yanian Badatukan. Ang akong may bahay, si Mrs. Adeline Puentes. We have also Gina Malana Rivera. And we have our teacher in Armenia Elementary School, Helen Abaha. Nariyan po aking kaibigan dyan sa lugar ng Antipulo. Nariyan po si Quezon Province, nariyan po si Emilio Romaga. Nariyan po si Rodilisa Higanti Montero. Pastor and Mrs. Edgar Bojos of Masbate City. Nariyan po sa Kaminlaan, sa Quezon City, nariyan po si Rodel Caparino. Ang ating po kaibigan dyan sa lugar ng Marabilis, nariyan po si Jen Garcia. And we have also Mark Erne Puentes of Buena Vista. Pastor and Mrs. Anil Mahinay of Central Masbate. We have also Alma Morata Bonay of Armenia Barangay. At meron po tayong kaibigan, naroon po all the way from Australia, Nura Rarugal. We have also Janit Hernaldo. Sa lahat ng ating mga kaibigan ay marami pong salamat sa iyong patuloy na sumusubaybay. Narinig po si Sister Jean Mahinay. Sister Joy Mahinay all the way from Russia. Sana po ay pagpalain kayo sa oras nito. Narinig po sa lugar ng Panukulan, Quezon, narinig po si Tis Piñamante. Pastor and Mrs. John Enter Quezon of Kalampa. We have also Pastor Neptali Popwe
Pastor and Mrs. Jasper Flores of South Central Luzon Conference. Pastor Rosales of San Jacinto. Jay Kahotay of Manila. Narin po sa lugar ng Bacoor, narin po si Pabis Sobit. Ating pong sister in Christ, narin po si Rachel Bilia. All the way from Saudi Arabia, narin po si Leah de Guzman. And at the same time, we have Lani Dayan Hernaldo of Saudi Arabia. Ang ating kaibigan dyan sa Dapdap, narin po si Rem Arevalo. At sa lahat ng ating mga kaibigan, narin po si Maika Dumagan Dadula. Ang ating pong kaibigan dyan sa lugar ng Samar, narin po si Sister Mitring. Sister Risa Baldimoro. Quezon City, narin po si Tilibasikan Mongkada. Salamat po ng marami sa inyong pakikinig at sana'y pagpalain kayo sa oras na ito. Tayo po ay patuloy na sa ating pag-aaral at bago tayo magpatuloy, tayo po na ay magpailan lang ng ating dalangin. Dakilang Diyos, kami pong pinasalamatan ang oras na ito na patuloy mo kaming ginabayan. Sa oras na ito ng umaga ay pagpalain nawa kami, latigit ang aming mga taga-subaybay. Lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras na ito ay narito po ang ating pag-aaral, Home at Last, sapagkat alam natin na ang salibutan ay puno na ng kaguluhan at tayo po ay nasangkot dito sa labanan ng masama at mabuti. Kaya po ay nahirapan po ang mga anak ng Diyos at ito po ay isang bahagi ng pag-aaral upang tayo mabigyan ng pag-asa. Pag-asa na kung saan ang Panginoon ay siya'y babalik at tayo ay kanyang kukunin. Sa oras na ito ay narito po, ang sabi po sa unang talata ng ating pag-aaral ay ang chapter 14 of John, verse 3. Kung titingnan natin ay may pangako po ang ating Panginoon dito na siya po ay maghahanda ng tahanan doon sa langit na bayan. At ang kanyang pangako, siya po ay babalik. Ang sabi niya dito ay, I will come again. Tingnan po natin ha. Sa verse 3, I will come again. I will receive you unto myself, that where I am, you will be there also. Yan po ang kanyang pangako. At ang sabi po rito sa Revelation chapter 11 verse 15, when Jesus reigns as King of this world, what will be the name of this capital city? Doon po sa langit na bayan ay meron pong inihandang tahanan sa atin na ito po ang tinatawag na capital city. That the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Christ. He will reign forever and ever. So yun po mga kapatid, ang sabi rito na ang Panginoon, meron po siyang inihandang tahanan sa atin sapagkat ayaw niya na ang tao na ang kaniyang mga minamahal sa buhay ay magkaroon ng kahirapan dito sa lupa. Sabi po sa Revelation chapter 21 verse 2, I saw the holy city, New Jerusalem, that coming down out of heaven from God and prepared like a bride and adorned for her husband. So yun po, makikita natin na yung kanyang inihandang tahanan ay napakaganda po nito at pagkatapos ito po'y ibababa mga kaibigan. Okay, ano pa po? How big is the New Jerusalem? Gaano ba kalaki ang New Jerusalem? Revelation chapter 21 verse 16 to 17. The city is square and its length is as great as the width.
The measure of the city, the breadth, 12,012 stadia. Its length is width and height are equal. Its wall is 144 cubits by the measure of man, that is of an angel. Sabi po yan. So gaano kalaki ito mga kaibigan? Tinataya po ito na pag sinabing stadia ay equivalent po ito ng 2,221 kilometers or 1,380 miles. This means that the New Jerusalem is larger than India with nearly 2 million square miles. Note that the 144 cubic feet is about 65.8 million meters. So doon po natin makikita mga kapatid, na sa pag-aaral, ito po ay kanilang na-translate po at na-equivalent po ang stadia. And then, what are the foundation of the walls of the New Jerusalem made of? Ano ba ang mga foundation nito? At ano ang mga bagay na naroon ginamit dito? Sabi po rito, the foundation of the city wall is adorned with all kinds of precious stones. The first foundation was jasper, and the second is sapphire, and the third is chalcedony, the fourth emerald, the fifth sardonyx, and the sixth sardius, the seventh is chrysolite, and the eighth beryl, and ninth topaz, the 10th is chrysoprase, and the 11th the jacinth, and the 12th is amethyst. So doon po natin makikita na dito sa sanlibutan, hindi po natin makikita ito mga kaibigan ang ibang mga gamit na ginamit doon sa New Jerusalem. Doon lang po natin makikita ito kung tayo po ay papalarin na tayo maligtas. Ano po ang sabi rito? Revelation chapter 21 verse 21, how many gates are there in the New Jerusalem and what are they made of? Sabi po rito, the 12 gates are 12 pearls. Each one of the gates was made of one pearl. So yun po, makikita natin mga kapatid na ang syudad, ang mga gate doon, ang mga ginamit ay mga perlas. So, dito sa atin, nakakita na ba tayo ng bahay na ang ginamit sa mga pintuan o sa gate ay perlas? Wala pa po mga kaibigan. Doon lang po ito sa langit na bayan. Ano po ang sabi rito sa ating pagkaaral? Revelation chapter 21, what is the state of the city made of? The streets of the city were pure gold, like transparent glass. Dito sa lupa ay marami po mga tao na nag-treasure hunting. Sila po'y gumagastos ng milyon, ngunit ang ikinalungkot ko ay wala pong matagpuan. Okay? Ngunit doon sa langit na bayan, ang street doon ay pure gold na ating lalakaran mga kaibigan. So, tayong lahat na nagnanais na magkaroon ng pure gold, ay tayo po sikapin po natin sa tulong ng Panginoon na tayo po ay maligtas. And then, Revelation chapter 22 verse 1 to 2, what special tree will be found growing in the New Jerusalem? Ano po ang sabi roon? Ano po yung tinatawag na special tree na matatagpuan doon sa New Jerusalem? Sabi po dito, he showed me a river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb, in the middle of the streets, on the side of the river, and on what that was the tree of life, bearing 12 kinds of fruits, yielding its fruit every month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. So doon po natin makikita mga kaibigan na doon po sa New Jerusalem na sa gitna noon ay meron pong the water of life. Pagkatapos ang sabi rito ay naroon po sa middle of the streets, on one side of the river is the tree of life. Ano na po? Na itong kahoy ng buhay na ito po ay doon sa nakita natin sa Garden of Eden ay naroon po sa kalagitnaan ay naroon na po ito sa langit. Ang sabi riyan. At ang mga dahon po nito
itong mga mahilig sa mga herbal, ay pasalamat po tayo na kapag tayo po ay niligtas, yung kahoy doon makikita natin na kung kaya ay ito po ay panggamot din, mga kaibigan. Ano po ang sabi rito sa Revelation chapter 22 verse 3? Will there still be a curse in the New Jerusalem? Meron po pang mga sumpa doon na matatagpuan natin o ating matatagpuan sa New Jerusalem. Wala na po. Ang sabi rito, there will be no more curse, and the throne of God and of the Lamb will be in it, and the servant will serve Him. Tayo lamang ay kanyang mga lingkod na tayo po ay magsisilbi sa ating Panginoon. At ang sabi po rito sa ating pag-aaral, Isaiah chapter 65, verse 21 to 22, they will build the houses and inhabit them. They will plant vineyards and eat their fruit. They will not build and another inhabit. They will not plant and another eat. For the days of my people will be like the days of a tree, and my chosen will long enjoy the work of their hands. So yun po, doon sa bagong langit at bagong lupa, ay wala na po doong magnanakaw, wala na po doong mag-aakit na bahay at aagawin ang iyong bahay, wala na po doon mga kaibigan, at wala na doong magnanakaw ng mga pagkain kapag kayo ang nagtanim, kayo rin ang kakain. Okay? Ano po ang sabi sa Philippians chapter 3 verse 21? Will the redeemed have real immortal bodies? Tayo ba ay merong mga tunay na mga hindi na mamamatay na katawan? Ito pong sabi rito. Who will change the body of our humiliation to be conformed to the body of His glory, according to the working by which He is able even to subject all things to Himself. Behold, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will be all changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we will be changed. For its perishable body must become imperishable, and this mortal must put on immortality. But when this perishable body will have become perishable, and this immortal will be put on immortality, then what is written all will happen. Death is swallowed up in victory. Saan po yun? 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 54 na tayo po ay babaguhin. Bago dumating ang ating sa kanyang pagdating, ito po ang magiging katayuan natin na tayo po ay babaguhin niya sa isang iglap, sa isang kisap mata, mga kaibigan. Ano kabilis yun, mga kaibigan, na tayo po ay babaguhin. Ang ating mga katawan ay babaguhin ito. Papalitan ito ng walang kasiraan at tayo po ay maninirahan doon kasama ng ating Panginoon. At ang sabi po rito sa Revelation chapter 21 verse 4, He will wipe away every tear from His eyes. Death will be no more, neither will be there mourning, nor crying, and nor pain anymore. The first things have passed away. So mga kaibigan, hindi ba natin nanasain o ating bang nanaisin na tayo po ay makarating doon sa langit na bayan? Dito po sa sanlibutan, mga kaibigan, kung inyo pong titinan ang ating mga naranasan, lahat po, wala pong exemption ito. Hindi exempted ang mga Kristiyano. Hindi exempted kung sino pa man dyan na tayo po ay nakaranas ng mga kahirapan. Na kung kaya, ang sabi roon, wala nang kamatayan, wala nang sakit doon, wala nang pandemya, at doon ay puro kasayahan. Sabi po sa Isaiah chapter 35 verse 3 to verse 5 to 6, then the eyes of the blind will be open, and the ears of the deaf will be unstopped. Then the layman will leap like a deer, and his tongue of the mute will sing. Yan po, mga kaibigan. Na yung mga kapansanan, mga kaibigan, sa ating binasa kanina sa 1 Corinthians chapter 15, verse 51, ay ito po ay babaguhin talaga. Ang ating mga kapansanan,
ay at babaguhin po atin pong idulog sa Panginoon na sana tayo po ay isa sa maligtas at makasama doon sa kanyang inihandang tahanan. Ano pa po ang sabi sa Isaiah chapter 33 verse 24? The inhabitant won't say, I am sick. The people who dwell therein will be forgiven their iniquity. Wala na pong kasalanan doon mga kaibigan. Na ang sabi, wala na po doong maninirahan na magsasabi na ako po'y may sakit. Wala na mga kaibigan. Na kung kaya, ang akin pong in-encourage ang ating mga taga-subaybay sa ating programa na tayo po ay sa ating paglilingkod ay ating pong idulog sa Panginoon ang lahat ng ating nanaisin. Ano po ang sabi rito? What will the animals do there? Meron po palang mga hayop na naroon ang sabi rito. Isaiah chapter 65 verse 25. The wolf and the lamb will be fed together. Ano po? Dito po sa atin, kapag ang wolf at saka karnero, hindi po magkasama yun mga kapitan, magkaaway po yun. The lion will eat straw like the ox. Ang leon mga kaibigan, siya po ay kakain na ng alin? Ng damo na katulad ng baka. The dust will be the serpent's food, they will not hurt. Ang sabi rito, ang dust ay ang pagkain ng mga ahas. Pagkatapos, ang sabi rito, ang mga ahas ay they will not hurt nor destroy in all my holy mountain. So, gaano ka saya at kaganda ng tanawin dito mga kaibigan. Ano po ang sabi riyan? 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Things which an eye didn't see and an ear didn't hear, which didn't enter the heart of man, this God has prepared for those who love Him. Yan po ang sabi. Kapag tayo po ay nagmahal sa ating Panginoon, iyon po ay inihanda na sa atin ng ating Panginoon. Sabi po dito sa Nahum chapter 1 verse 9, will sin enter rise again or ever rise again in the new earth? Ang kasalanan po ba ay muling tatayo doon? Hindi na po mga kaibigan, affliction won't rise up and the second time. So yun po ang pinakamagandang mabalita na sa ating pag-aaral, tayo po ay laging nakakunik sa ating Panginoon. Hebrews chapter 10, verse 35 to 36. What are the requirements of believers to inherit the new earth? Therefore, don't throw away your boldness, which has a great reward, for you need endurance, so that having done the will of God, you may receive the promise. Okay? So po, sa paggawa natin sa kalooban ng ating Panginoon, tayo po ay tatanggap ng mga pangako. Ito po ang sabi dito sa ating pag-aral na kung saan sana tayo ay palagi na nakakoneksyon sa ating Panginoon. Tanggapin natin ang ating Panginoon na ating personal na tagapagligtas na siyang magmamaniobra sa ating buhay ngayon at magpakailanman. Salamat po ng marami. Tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos, salamat po ng marami na patuloy mo kaming ginabayan. Natapos po namin ang aming presentation sa umagang ito. Sana pagpalain kami, ikintalnawa ng malalim sa aming mga puso't isipan na ang mga pag-aaral na ito ay tumimo sa aming puso't isipan na ito ay aming taglayin, panghawakan naming mabuti habang kami naghihintay sa inyo upang kami ay makapunta doon sa inyong inihandang tahanan. Salamat po ng marami. Ito po ay amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami po salamat at magandang umaga. Ito po ang inyong abang lingkod sa Himpapawid, Brother Doming Hernaldo, at ang aking kaibigan, si Brother Dindo Hernaldo, nagsasabing, salamat po at pagpalain kayo sa oras na ito sa buong maghapon.